in the scriptures, especially from the New Testament, the boat where Jesus was represents the church. Ito ang simbahan na itinayo ng ating Panginoon. At ang simbahan na kanyang itinayo kung papaanong ang bangkang ito ay naglalakbay mula sa ibang dako papunta sa kabilang ibayo, ganon din ang simbahan ng ating Panginoon. Patuloy na naglalakbay dito sa daigdig na ito and eventually pagdating doon sa buhay na walang hanggan, na kung saan tayong lahat ay magsasama-sama kasama ang lahat ng mga banal. At sa paglalakbay ng simbahan na ito, katulad ng nangyari sa bangka, nagkakaroon ng tinatawag natin na bagyo. Kaya kung babalikan natin sa kasaysayan ng ating simbahan, maraming pagkakataon na ang simbahan ay sinubok na pabagsakin, sirain, at ang simbahan na ito ay patuloy na mawala. Pero alam natin, after 2,000 years, nandito pa rin ang simbahan na itinayo ng ating Panginoon. Dahil ang Panginoon ay nandyan sa simbahan, dahil ang Panginoon ay patuloy na nakasakay sa bangka. Katulad ngayon sa Pilipinas, ang ating simbahan ay nakakaranas ng bagyo, nakakaranas ng mga sasabihin nating mga issues na yumayanig sa bangka. Katulad halimbawa, ang mga issue ngayon dito sa Pilipinas ay ang death penalty at ang divorsyo o divorce, na ito ay patuloy na para bang yumayanig sa simbahan. Pero alam nyo, ako personally, pag-usapan sa divorce, sinasabi ko nga, wala naman akong pakialam sa divorce kasi unang-una, wala naman akong asawa, wala naman akong i-divorce. Pero ano ang aking pakialam? Ang pakialam ko ay kung ano ang itinuturo sa atin ng simbahan at kung ano ang tinuturo sa atin ng Diyos. Mula sa lumang tipan, sinasabi na ng ating Panginoon na pinayagan lang ni Moises ang divorce kasi matitigas ang mga ulo ng mga tao. Pero ano ba talaga ang kagustuhan ng Diyos? Ito mula mismo sa bibig ng ating Panginoon na ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. Pero ngayon nga, ang simbahan ay nandyan sa tanong na iyan, na sinasabi, kung minsan pati ng mga Katoliko na nakakalungkot isipin, sasabihin nila, if divorce is not for you, do not deprive others of it. Pero yon ay nakakalungkot kung mismong manggagaling sa bibig ng isang Katoliko at nananampalataya. Ako, naninindigan ako dyan kasi ako ay nananampalataya at naniniwala sa sinasabi ng Panginoon. Kaya huwag tayo kaagad-agad padadala kung ano ang sinasabi ng mundo. Kung hindi dapat padala tayo kung ano ang sinasabi mismo sa atin ng ating pananampalataya. Ang nakakalungkot lang kasi ngayon na imbis na yung mga miyembro na nakasakay sa bangka ang magkaroon ng pagpapatatag sa simbahan, kung minsan sila yung malikot, sila yung nagpapayanig doon sa bangka o simbahan ng ating Panginoon. Huwag natin itong papayagan dahil tayo ay tinawag ng Diyos upang mapabilang, mapatatag ang kanyang sambayan ng Kristiyano. Kaya katulad ng nabanggit ko, huwag tayo magpapadala kung anong sinasabi sa atin ng ating kapanahunan ngayon. Manampalataya tayo, manalig tayo at magpakatatag tayo. Babalikan ko yung issue sa divorce ngayon. Hindi ba? Gusto ng tao agad-agad. May solusyon. Agad-agad, ito ang solusyon. Hindi na kayo magkasundo, hindi na kayo magkaintindihan, hindi na kayo magkaunawaan. Kaya, sige, hiwalay na lang tayo. Ito ay madali ang solusyon. Pero ang solusyon na ito ay hindi gumagarantiya ng isang tunay na masayang pananampalataya sa Diyos at masayang buhay. Pero bakit ba umahantong sa ganito ang mag-asawa? Dahil ang unang-una ang nawawala, ang Diyos sa kanilang buhay pag-aasawa. Ang Diyos ang hindi nagiging sentro ng kanilang pagsasama. Kung hindi kadalasan ang nagiging sentro ng kanilang pagsasama ay kung ano ang iniaalay ng daigdig. Magpakatatag tayo, lalong-lalo na kayo na may asawa. Gawin ang Diyos na sentro ng inyong buhay.
maging bahagi ng katatagan ng simbahan ng bangka ng ating Panginoon. Ikalawa, sa ating pagbasa ngayon, yung mga tao na nakasakay sa bangka, ito yung mga tao na nananampalataya. Tayo yun, ang bawat isa sa atin. And personally, sa buhay din natin, no, sa paglalakabay natin bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, nakakaranas tayo ng mga pagyanig sa ating buhay. Nakakaranas tayo ng bagyo sa ating buhay. At nararanasan natin kung minsan na para bang ang Panginoon ay napakalayo niya, para bang ang Panginoon ay natutulog, no, sa ating buhay. Pero sa totoo lang, natutulog ang Panginoon dito sa bangka na ito. At sinadya ng Panginoon na matulog siya. Bakit? Ano bang ibig sabihin nito? Alam niyo, ang Diyos, sometimes He allowed us to experience difficult moments in our lives. Hindi para pahirapan tayo, kung hindi para tayo ay patatagin. Habang tayo ay dumadanas ng mga suliranin sa ating buhay, we are being invited by our God na maniwala at magtiwala sa Kanya. Hindi tayo yung parang, kung ang Diyos ay parang hindi naririnig ang ating mga dasal, tayo ba yung tao na madalas na sasabihin natin, ayaw ko na? Hindi man ako pinapakinggan ng Panginoon, enough is enough. O tayo ba yung sa kabila ng pinagdadaanan natin, sasabihin natin, alam ko magiging maayos din ang lahat. Alam ko magiging mabuti rin ang lahat dahil ang Diyos ay nandyan. Dahil ang Diyos ay hindi ako pababayaan. At huwag nating kakalimutan ang mga surilanin natin. No? Wala yan. Mas malaki ang Diyos natin kumpara sa mga problema natin. At ang Diyos natin ay mas maliwanag kumpara sa dilim ng ating mga pangamba at ng ating mga takot. Naalala ko, meron akong kaibigan, no, na ilang beses na siyang nakipag-exam sa board exam. Ilang beses din siyang nabigo. Pero dahil naniniwala siya, dahil sa kanyang pananampalataya na ang Diyos ay mayroong plano sa kanyang buhay, hindi siya sumuko. Paulit-ulit siyang nag-exam hanggang finally nakuha niya ang kanyang matagal na minimithi. Ito ay dahil hindi siya bumitaw sa kanyang pananampalataya, dahil hindi siya bumitaw na ang Diyos ay nandyan lamang, na kahit akala mo natutulog, pero pag tumawag ka sa Diyos, hindi pala siya tulog, gising siya at nakahanda siyang sasabihin niya sa iyo, huwag kang matakot, nandito lang ako, tibayan mo lang ang iyong pananampalataya. This is our prayer and this is our intention this Mass, that the Lord will help us strengthen our faith, that the Lord will open our eyes so that we may see that the Lord is not far away, that the Lord is not actually sleeping, that the Lord is always near us. Amen.